Praise the Lord. So sa oras na ito, ang pag-aaralan po natin, how to know if you are wise in your own eyes. So sa wikang Tagalog, paano daw po ba natin malalaman kung ikaw po ay nagiging matalino sa sarili mong mga mata? Okay? May mga tao po, mga kapatid, na matalino, likas na matalino. Ngunit may mga tao pong matalino sa sarili lamang po nilang mga mata. Okay? So, dito po sa ating pag-aaralan, ang layunin po nito ay maturuan tayo kung anong klaseng talino meron tayo ngayon. Okay? At ang layunin din nito, mga kapatid, maiwasan natin ang pagiging matalino sa sarili nating mga mata. Ngayon po, mga kapatid, sa usapang wise, okay? Pag sinabing wise, sa malalim na Tagalog, yan po ay salitang pantas. Pag sinabing pantas na mababaw na pagkakatagalog pa, ay katalinuhan o pagiging matalino. Ngayon po, mga kapatid, sa usapang katalinuhan, kung ang gagamitin po natin na batayan o sukatan ay ang sukatan ng sanlibutan, ang talino po sa sanlibutan ay mababase sa grade sa school. Tama? Sa galing mo sa academic, sa galing mo, mga kapatid, sa lahat, no? Naipasa mo mga bar exam. Kaya nga po, dito po sa sitwasyong ito ay tinignan ko, no? Yung sa, ang tawag dito? Yung pagkatapos ng high school? College, no? Sa college, mga kapatid, di ba? Hindi ba naririnig nyo po yung tinatawag na cum laude? No? Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Kapag ikaw po ay cum laude, ang tingin sa'yo ng tao, kahit hindi ka kagwapuhan o kagandahan, pag narinig na cum laude ka, mga kapatid, ang respeto sa'yo ng tao na roon. Cum laude pa lang yun. No? Hanggang sa magna, hanggang summa cum laude. Ngayon po, mga kapatid, kapag ikaw po ay ganyan ang iyong katayuan, pag ikaw ay nag-apply, hindi po ba mabilis makuha kadalasan kapag ganito ang iyong titulo? Ngayon po, ang cum laude po, para po sa kaalaman po dating lahat, ito po ay galing sa salitang Latin. Okay? Ito po ay Latin phrase na ang ibig sabihin ay with praise or distinction. Okay? Meron pong pagpupugay, pagpupuri o honor, mga kapatid. Pag sinabi naman pong magna cum laude, galing pa rin yan sa salitang Latin, no, na ang ibig sabihin naman ay great praise. Sa summa cum laude naman, mga kapatid, ito po ay highest honor. Ito po ay galing po sa salitang Latin praise po ito. No? Kasi matagal ko na rin itong tanong sa aking isip eh. Pag na-attend daw, ano kaya, ba't kaya may ganun? So, sinadya ko na. Total, ito rin naman ang ating pinag-aaralan. Ngayon po, mga kapatid, kapag ikaw ay may ganitong titulo, may respeto kang natatanggap. Kaya nga sabi nung dinidepende daw ng tao ang respeto sa posisyon mo. Pero tatandaan niyo po, mga kapatid, realidad po yun. Kung gusto mong umani ng respeto, una mong respetuhin ang sarili mo. Amen. Ibigay mo yung respeto na para sa sarili mo at para makuha mo yun, magpakadamubahasa ka kung saan mo gustong irespeto ka. Diba? So ngayon makukuha mo yun. Tapos magre-reklamo ka, hindi nila ako nire-respeto porque tulog lang ako ng tulog. Mga kapatid, hindi ka po makakakuha ng respeto kapag hindi mo po tinatrabaho. Para lang yan, nangangarap ka magkaroon ng bahay pero ayaw mo magtrabaho. Okay? Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 7. Pakibasa po sa Tagalog. Huwag ka magpakapanta sa iyong sariling mga mata, matawag ka sa Panginoon at tumiwalay ka sa kasama. Okay. Huwag ka daw maging matalino sa sarili mong mga mata. Alam niyo po, mga kapatid, ang pagiging matalino ay isang karangalan. Subalit kung ang talino mo ay nanggagaling lang sa iyong mata, sa sarili mo lang, mga kapatid, na ikaw ay matalino, hindi po yan maganda. At ang ipinagbabawal po ng Diyos na talino ay yung nagiging matalino ka sa sarili mong mata. Kasi yan po ay sinabi ng salita ng Diyos na do not be wise. So huwag kang maging pantas o matalino. Saan? Sa sarili mong mata. So pag sinabing wag, ito po ay nagbabawal. So ngayon tayo pong mga Kristiyano,
mag-aaral ng bagay na ito kung nasaan na ba ang ating talino, nasaan na po ba tayong posisyon ng talino, kasi baka nagkakaroon na tayo ng nahihiwalay na tayo doon sa spiritual o doon sa aral ng ating Panginoon. Sabi sa wikang English, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil, is a warning against being self-reliant and prideful. It encourages people to trust in God instead of their own understanding. So ngayon dito tayo sa explanation. Iisa-isahin po natin mga kapatid yung unang salita, do not be wise in your own sight. Alamin natin, paano po ba natin malalaman na tayo po ay nagiging matalino na sa ating mga mata? Una po, ikaw po ay nagkakaroon ng self-reliant. Pag sinabing self-reliant, mga kapatid, ito po yung nasa estado ka na umaasa ka lang sa iyong sarili. Wala ka ng Diyos na nakikita, wala ka ng Diyos na pinananaligan, wala ka ng Diyos na sinasangguni. Kapag ikaw po ay nasa sitwasyon na sarili mo na lang, mga kapatid, umaasa ka sa sarili mo, hindi mo kailangan ng tulong ng pastor mo. Ay hindi, kaya ko mag-outreach mag-isa. Ay, wag kayo na magsama, magaling naman ako, kaya ko naman yan. Ngayon po mga kapatid, sa spiritual man o sa labas po ng spiritual, kapag ikaw po ay nagkaroon na ng self-reliant o palagi ka na lang naasa sa sarili mo, papasok ka ngayon mga kapatid na ang iyong talino ay galing lang sa iyong mga mata. Matalino ka lang sa sarili mo. Kaya minsan yung mga ganyan, yung mga self-reliant na tao, hindi po yan nagkakaroon ng maraming kaibigan. Nilalayuan po yan. Yan. Sumunod po mga kapatid, ito po yung self-sufficient. Pag sinabing self-sufficient, mga kapatid, makasarili, sapat sa sarili, yung parang okay na, kontento na siya, o sa mababaw pa, na pananalita, ako lang sapat na. Yan mga kapatid, pagka ganyan ka mga kapatid, self-sufficient ka, sapat, hindi nyo na kailangan mag-train ng mga drummer. Ako lang, sapat na. Magre-revival kasi pa nagpalit kayo ng drummer, naku, kawawa kayo. Yan, may mga ganyang klaseng tao. Naku, wag mo nang kung ano man nabivisualize nyo naman siguro ang aking ibig sabihin, yung parang, nasaan si wag nyo nang hanapin yun, ang mahalaga, nandito ako. Diba? Pag may mga event, pagka may ako lang, ang daan, ang buhay, ang kaligtasan, kulang na nagganong ka magsalita Diba? So ngayon po mga kapatid, kapag kaganyan ka mga kapatid, na nakikita mo lang ang sarili mo, yung tipong pag-absent ka, halimbawa sa music ministry, di atin ka kasi may sakit ka, tignan lang natin kung anong itsura ng music nila. Tignan nyo. Ang laki talaga nung mawawala pag wala ka dito sa church na ito. Yan, mga ganyan mga kapatid na tao, yan po ay mga self-sufficient. Kulang na lang siya na yung 4 na tugtog ng instrumento, siya lang mag-isa. Tugtugin ka na lang lahat. So pagka ganyan po tayo mga kapatid, na parang ikaw lang sapat na, ikaw po mga kapatid ay mayroong katalinuhan na sarili mo lang, para sa sarili mo lang, sarili mong mata. Ngayon sumunod mga kapatid, paano mo malalaman na kapag ikaw po ay mayroong wise in your own sight, paano nyo yun malalaman? Ito po yun, thinking you have all the answers. You think to yourself, mga kapatid, na ang lahat ng sagot ay nasa iyo. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na nag-iisip na nasa kanila lahat ng kasagutan, hindi yan nagtatanong. Nakakumapansin niyo mga kapatid? Halimbawa, MRT. Sakay. Yung unang MRT, may butas yun. Tatandaan nyo, yung card, may butas po yun. Swerte nyo lang ngayon kasi hindi kayo masasalitaan na timang sa paggamit ng card. Ngayon kasi tatap mo na lang Dati may butas yun. Ano lang to example lang. Alam mo ba yan? Alam ko yan. Pagdating doon, nauna na, nakalampas na lahat. Tapos nung sa kanya, hindi niya may pasok kasi nga, kailangan yung butas ang nauna. Hindi niya may pasok. Kung nakita niya na sa kabila, naipasok niya. Pumasok naman siya sa ilalim. Ano po yung mga kapatid na nangyayari? Kapag ikaw po ay nag-iisip na alam mong lahat ng sagot,
magiging bobo ka sa paningin ng maraming tao, mga kapatid. No? Aminin natin na sa mundong ito may mga bagay tayo hindi alam. Alam niyo mga kapatid, ito nga, magkaroon pa nga kami ng ng aking asawa dun. Ano ba dito ang nauna? Ha? Nagkakaano kami, ano ba dito ang mataas? Ganito. Ito pala daw ang mataas. So, inano ko. Kasi, hindi naman ako nakatungtong ng ng stage na naging summa cum laude o cum laude. Kaya, inalam ko. So, aminado ako. Bilang tao, may mga bagay na hindi ko po alam. Pero kapag ikaw po ay tao na panay alam mo lahat, kahit hindi mo alam, mananahimik ka na lang. Alam ko yan. Ayoko lang sabihin, baka malaman mo. Di ba? May mga ganun po tao. Ikaw po ay matalino sa sarili mo lamang mata. At yung mga ganyan tao, ang mga kaibigan niyan, pare-parehas sila. Kaya pag nakaupo sila, hindi sila nagsasalita. Parehas nila alam lahat eh. Hindi na sila kikwentuhan. Okay, so tuloy po tayo mga kapatid. Sumunod po, sila po ay hindi nakikinig sa mga advice. Sa mga payo, hindi po ay nakikinig yung mga matatalino kasi nagkikreate ka ng sariling solution. Kasi nga, alam na nila lahat. Ngayon, hindi sila mapayuhan. Alam mo, brother, o alam mo, sister, o alam mo, kaibigan, pinapayuhan lang kita. 3 beses ka lang niloko. Ganyan, hindi na yan totoo, hindi na pag-ibig yan. Alam mo, pre, wala ka sa kagaya ko eh. Palit tayo. Para maintindihan mo ko. Alam niyo yun, pag kayo po ay ina-advisean mga kapatid, at ito po ay totoo naman, at may batayan, pakinggan niyo po at sundin. Kasi pag gagawin niyo pa rin yung para sa inyong sarili na naiisip ninyo, yan po yung talino na ayaw ng Panginoon. Sumunod po mga kapatid. Being prideful. Pag sinabing being prideful, pagiging mapagmataas. Yan. Ayaw niya po yan bumaba mga kapatid. Lagi na lang ang tingin niya sa mga kasamahan niya, mga mabababang uri. Alam niyo mga kapatid, kapag ganyan po tayo, tingin po natin nakatataas sa lahat. Naku, kawawa ka dyan. Pag nasunugan ka ng bahay, mataas ka, di ba? Kung nagtutulong sa'yo, masyado kang mapagmataas, nananapak ka ng mga tao sa baba. Pagka ikaw ay ina-advisean, hindi, tama naman ito eh. Pumapasok ka pa rin doon sa mga una nating na pag-aralan. Sumunod po mga kapatid, believing that everything you do is right. Kapag ang isang tao po ay matalino sa kanyang sariling mga mata, hindi siya naniniwala na nakakagawa siya ng kamalian. So lahat ng ginagawa niya tama. Pag naka-offend siya, may ganyan eh. Nilapitan ka na, brother, na-offend ako eh. Sa sinabi mo, parang yun lang, na-offend ka na. Si Pedro nga eh. Si Jesus nga eh. Di ba? Alam mo yung issue nyo sa kasalukuyan, babasihin niya yung sa mga unang tao. Ikaw nga, naranasan mo ng dulaan. Mahina ka pala eh. May mga ganun po mga kapatid na tao na imbis na tanggapin mo na naka-offend ka, mga kapatid, magtuturo ng iba. Ako nga eh. Wala pa nga yan sa, may mga experiences nila. Ako nga eh, wala pa yan. Alam mo, marami ka pang mga offensement. Ituloy mo lang paglilingkod sa Panginoon. Nagamot ba yung issue? Hindi po. Pag ikaw po ay nilapitan ng isang tao at sinabi sa iyo mga kapatid na naka-offend ka, no? Alamin mo kung saan yun. At kapag nalaman mo kung saan yun, ay ganun ba, brother? Kung hindi ko naman sinasadya na ganun ang aking masabi. Pero ganun pa man, umiiyak ka ng paumanhin. Pero ang problema mga kapatid ko minsan, lalo po sa ating panahon, ang masama pa, yung tawag ito, nagsabi lang naman ng totoo. No? Huwag po tayong maging ganyan mga kapatid. Yung mga, wala kang ginagawang mali. No? Pagka nakaka-experience ka na parang, alam mo yun, halos lahat ng tao, ikaw ang tinuturo. Sabi nga eh, ako ba talaga ang nag-iba o naging pare-parehas na kayo? Narinig niyo mga kapatid, ako nga ba talaga nag-iba o naging pare-parehas na talaga kayo? Alam niyo, kaya niya pa rin i-twist. No? So, ganyan po mga kapatid ang matalino sa sarili niyang mata. Hindi siya nakakagawa ng mali.
Tapos pagka ang mali, naihayag, kaya niya yung depensahan. Alam niyo yun? Hindi naman talaga yun ang gagawin ko. Napilitan lang ako kasi pinagalitan ako. Itatama niya pa rin yun. Sumunod po mga kapatid. Believing that you are better than everyone else. Yan. So naniniwala po siya na siya po ay mas magaling sa lahat. Kaya nung aking pinaniwanag kanina, singer ka, ako pinakamagaling, dapat ako lagi ang main vocalist. No? Ako ang pinakamagaling sa lahat. So hindi siya tumatanggap na mayroong mas magaling sa kanya. Yan. So, ganyan pong tao ay matalino po sa kanilang sariling mga paningin. Sumunod po mga kapatid. Sabi kasi, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. So, binigyan din na kung wag tayong magiging matalino sa ating mga mata, matakot ka sa Diyos. So, binibigyan din na matakot ka sa Diyos. Ngayon po, pag-aralan natin, ano po ba ang nakapaloob sa tinatawag na fearing the Lord? So, basahin natin ang Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 6 para may pagbabatayan po tayo. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Tumiwala sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Okay. Sabi dyan mga kapatid, sa isang translation, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag ka daw mabubuhay sa sarili mo lang karunungan o katalinuhan. Tapos, ang sabi dyan, sa lahat ng bagay, sangguniin mo ang Diyos. Sumangguni ka sa Kanya. Nang sa ganon ay itama ang iyong mga landas. Ngayon po, pag sinabing fearing the Lord, ibig sabihin mga kapatid, nagpapakita ka na ikaw po ay mayroong pananampalataya sa Kanya, kaya ka natatakot sa Kanya. Okay? Sumunod po, pag mayroong kang takot sa Panginoon, depende ka sa Diyos. Kaya masabi, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan. Ngayon po, kailangan po natin dumipende sa Panginoon kung tayo po ay may tamang karunungan. Sumunod po mga kapatid, ang taong may karunungan, yung legit na karunungan mga kapatid, siya po ay nag-acknowledge sa Diyos. Kinikilala niya po ang Panginoon. Hindi po siya gagawa ng kilos o hakbang, magpapasya mga kapatid o gagawa nang hindi niya po ito inilapit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit marami pong relasyon ang nasisira, mga pamilya na nagkakahiwa-hiwalay. Kasi, kung ikaw ay babae, niligawan ka, pagwapo, okay na. Bihira po sa isang babae, na kapag siya po ay niligawan, lumalapit o dumudulog sa Panginoon, kinikilala niya Diyos. Panginoon, ayoko pong magaya sa mga tao na nagkaroon ng pamilyang hindi maganda. Nagsisigawan, pamilyang hindi okay, mga anak lagi nag-aaway. Panginoon, kung ito po talagang tao itong nanliligaw sa akin ay mapapabuti ako, bigyan niyo nga po ako ng sign. Bihira po yan sa tao. Ganon din sa lalaki, pag nakitang maganda, ligaw agad. Hindi man lang marunong. Hindi ka naman sinasabi lahat, pero bihira po sa lalaki na lumuluhod sa Diyos, Panginoon. Alam kong nakita niyo yung nakita ko. Isang napakagandang babae. Akin pong hinihiling sa inyo na sana po ipakita niyo sa akin kung siya po talaga ang inilaan niyo para sa akin. Eh di sana, wala ka nung ngayon. Diba? Wala po sanang magulong pamilya ngayon. So ganun po, pag sinabing nag-acknowledge ka sa Diyos, kinikilala mo siya. Nahihirapan kang pumili, mga kapatid, ng iyong kurso. Sabi ng lolo mo, mag-doktor ka. Sabi ng mama mo, mag-dentista ka. No. Mag-veterinaryo ka. So hindi mo na alam ang gagawin mo. Wala ka ng sariling identity dahil lahat inaano ka. So ngayon, napit ka sa Panginoon. Panginoon, alin pa talaga dito sa tatlo? Gusto mo mag-pass dance ka. Kung wala ka rin naman talagang sariling tindig, nakita mo yung tatlo na yun na parehas naman okay at parehas mong kaya, try mo. Diba? Mag-fasting ka. Na malaman mo po ang kalooban ng Diyos. Sumunod po mga kapatid, kapag ikaw po ay may takot sa Diyos, hahanapin niyo po ang guidance ng Diyos. Yung gabay ng Diyos, hinahanap po ng tao. Sumunod po mga kapatid, umiiwas po siya na magkasala sa Panginoon. Okay?
Kapag ikaw po ay matalino, hindi ka po yung babanggitin mo na wise in your own eyes, ha? Kung ikaw po ay may talino galing sa Panginoon, yung talino mo na yan, mga kapatid, ito ang qualification mo. Pero kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, hindi ka dumidepende sa Panginoon, hindi mo siya kinikilala, hindi mo hinahanap ang kanyang guidance, at wala kang pakialam kung masaktan mo ang Diyos o hindi, mga kapatid, mayroon kang karunungan sa sarili mo lang mga mata. Sumunod po, mga kapatid. Ulitin ko po, do not be wise in your own eyes, fear the Lord, sumunod, and depart from evil. Alamin natin, ano po bang nakapaloob sa depart from evil? Okay? Or departing from evil. Ito po ay ang mga sumusunod. Sabi diyan, avoiding self-confidence. Pag sinabi, mga kapatid, self-confidence, ito po ay ang masyado kang nagtitiwala sa sarili. Wala ka ng panahon na ipanalangin yan kasi kaya ko naman yan. Ano? So nagpapakita yan na hindi mo dinidepende ang iyong sarili sa ating Panginoon. Sumunod po, na tao pong lumalayo sa kasalanan, umiiwas po siya sa sin o yung tinatawag na kasalanan. Sumunod po, avoiding the appearance of sin. Pag sinabing appearance of sin, ito po yung mga uri ng kasalanan. Umiiwas daw po siya sa mga uri ng mga kasalanan. Ano po yung mga uri ng kasalanan? Pag-iinom. Akala kasi ng tao, mga kapatid, yung pag-iinom ay okay lang. Sabi nila, alam mo, hindi maganda sa tao na walang alkohol sa katawan. Mabuti daw ang alkohol sa katawan. Oh. Ano sabi mo? Sabi mo yun. Di ba? Ikaw nagsabi nun, hindi ang Diyos. Kasi kung tutusin, kung talagang kailangan ng alkohol sa katawan, dapat nung create ka ng Diyos, lasing ka na. Nagets niyo, mga kapatid? Lasing ka na dapat kasi, kaya ka nga naglalasing kasi gusto mong malasing eh. So, dapat, di sana wala nang alak ngayon kasi lahat lasing na eh. Nakuha mo na yung gusto mo sa buhay mo eh. Diba? Ganyan din, mga kapatid, ang uri ng kasalanan, pagsisigarilyo, pagdodroga, mga kapatid. So yan po ay mga uri ng kasalanan. Huwag niyo pong papaniwalaan ng mga tao na nagsasabi na hindi daw masama ang pag-iinom ng alak. Dahil nakasulat po sa Biblia, hindi po ako nagsabi, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang mga gumagawa ang mga naglalasing, sabi ng Biblia, ay hindi makaharian ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan, ang Panginoon. So kung ikaw ay naglalasing, nabasa mo yan at narinig na masama pala yan, ihinto mo na yan sa buhay mo. Amen. Simple lang, ihinto mo. Hindi yung ipaglalaban pa. Wala kang pakialam. This is my body. No? I have the right. Kaya kong gawin lahat ng gusto ko. Yan po yung mga kapatid, matalino sa sarili niyang mata. Ayaw niyang siya ay i-advise. No, hindi siya nakikinig sa advice, mga kapatid. Sarili niya lang, mga kapatid, ang iniintindi niya. Sumunod po, mga kapatid, avoiding self-conceit. Pag sinabing self-conceit, mga kapatid, ito po yung pagmamayabang sa sarili. No? Mayabang. Alam niyo, mga kapatid, mayroong tao na hindi niya alam na mayabang na pala siya. Hindi siya aware na mayabang siya. Pero alam niyo, mga kapatid, yung kayabangan ng tao, mayabang kasing pabiro eh. Pero mayabang talaga na mayabang talaga. Hindi mo talaga yung iwasan. Pag nagkwento sa abida, basta pag umupo siya, wala kayong ibang papakinggan kundi siya lang. Yung mga achievements niya, no? Lahat, mayabang. Sa preaching, isa-usapang spiritual, ako, mahihina mag-preach siya mga yan. Pag ako dyan nag-preach, talaga, revival. Kahit senior pastor na, revive. Diba? Ganon. Tapos yung mga yan, mga kapatid, yung may yabang, lalo na sa preaching, pag nag-aral yan, talubhasa yan. Mag-aaral yan. Pero para ibida kung ano natutunan niya. Kasi ang tunay na matalino, mga kapatid, iniisip niya kung ano ang maisishare niya. Hindi kung ano yung maipapangyabang niya. Sa akin mo yung natutunan. Sa akin mo yung... May mga ganun tao, may natutunan ka naman sa akin.
Yan mga kapatid. Yan po ay isang uri ng kayabangan. Diba? Iba po yung talino na naging matalino ka kasi ang iniisip mo ay may bahagi mo sa ibang tao para sila din ay tumalino. Hindi yung, sa akin, hindi naman yan matututunan kung hindi dahil sa akin eh. May mga ganyan pong mga tao. So yan po mga kapatid ay pagiging mayabang. Sumunod po, avoiding of having an exaggerated sense of self-importance. Ito na po mga kapatid. Ito po yung sitwasyon. Okay, ito po. Avoiding of having an exaggerated sense of self-importance. Ito po yung sitwasyon mga kapatid na kung saan sobrang importante niya. Alam niyo yun? Importante na. Ramdam niya pag dumating siya, naghahanda yung mga tao. Sasabitan siya bago siya mag-preach. No? Talagang ramdam niya importante siya. Brother Rod, hindi, maantayin nyo lang ako ha. Malilate ako ng 5 minuto. Tinatapos ko lang yung muling talata. Ano to eh. So, valid. Pero para sa kayabangan pala, gagawin niya. O, pagtugtong, ganyan-ganyan. Diba? Itong mga taong ito na masyadong exaggerated, sobra-sobra sila mga kapatid na mag-isip na importante sila. No? Na nung bigla na lang, halimbawa, bigla na lang, hindi na magsisimba. Diba? Yung gustong-gusto ng mga yan, lalapitan siya, oh, simba ka na, sinusuyo-suyo. Siyempre, lalaki yung ulo niyan. Kasi, simba na. Siyempre, sarap niya sa pakiramdam eh. Diba? Pinuntahan ka, punta ka. Tapos pag napansin mo, hindi ka na naman pinapansin, hindi ka na naman magsisimba. Naghahanap ka lang ng atensyon. No? Tapos nung hindi ka na nila binigyan ng importansya, dahil paulit-ulit ka sa sakit mong tambururutin ka, ano po ang nangyari? Ay, di na nila ako mahal. Hindi nila pinuntahan. Birthday ko pa naman, oh. Diba? So ngayon po mga kapatid, wag po tayong maging masyadong exaggerated tayo na importante tayo. Kasi ang gawain po, ang importante dito ang Diyos. Amen. Diyos po ang importante. Hindi po tayo kasi ang Diyos kaya niyang mabuhay nang wala tayo. Pero tayo po mga kapatid, hindi po natin magagawang mabuhay nang wala po ang ating Panginoon. Okay? So sa oras pong ito, bago po tayo magtapos, ang sabi po ng Biblia, huwag daw po tayong magiging matalino sa sarili nating mga mata. Hindi masama maging matalino. Pero kung ikaw ay magiging matalino sa sarili mong mata, hindi po yun maganda. At para baybayin, paano natin malalaman kung ikaw po ay may katalinuhan sa sarili mong mga mata? Meron ka tinatawag na self-reliant. Umaasa ka sa iyong sarili, tingin mo sa sarili mo, sapat na, hindi mo kailangan ng tulong ng Panginoon. Iniisip mo mga kapatid, na alam mo lahat ng sagot. Okay? Sumunod mga kapatid, hindi ka nakikinig sa advice. No? Ikaw po ay nagiging mapagmataas. Naniniwala ka mga kapatid na lahat ng ginagawa mo ay tama, hindi ka nagkakamali. Sumunod mga kapatid, naniniwala ka na ikaw ay mas magaling sa lahat. Kapag ganyan ang iyong isip, ang mindset mo, ang pamumuhay mo, oo, matalino ka. Pero sa sarili mong mga mata, na siyang sabi ng Panginoon, wag. Okay? Wag o do not be wise in your own eyes. Yan ang ayaw ng Panginoon na katalinuhan. Kasi mangmang yung ganyan eh. Sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Ganun din. Sa pagkatakot sa Panginoon, paano mo malalaman may takot ang isang tao sa Diyos? Meron siyang pananampalataya, nakadepende po siya sa Panginoon, kinikilala niya ang Panginoon, hinahanap niya ang guidance ng Panginoon, umiiwas po siya na magkasala sa ating Panginoon. Gayun din, yung sinasabi na departing from evil. Paano mo malalaman kung ang isang tao po ay lumalayo sa kasalanan? Okay, avoiding self-confidence. No? Iniiwasan niya, mga kapatid, na masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Sumunod mga kapatid, umiiwas siya sa kasalanan, umiiwas siya sa mga uri ng mga kasalanan, at avoiding self-conceit. At sumunod po mga kapatid ito, yung huli. No?
Iwasan po natin mga kapatid na parang importante ka. Alam niyo mga kapatid, halimbawa lang ako, no? Tingnan lang natin. Hindi na ako mag-preach. Tingnan lang natin kung anong mangyari doon sa nahin niya. Yung mga ganyan mga kapatid, masyado kang ano sa iyong sarili. Dapat natin makita mga kapatid na kapag humiwalay ako, paano ang katawan ni Kristo. Hindi dahil sa iniisip mo na pag nawala ka, hindi mag-ooperate ng simbahan. Kundi iniisip mo na, kaya kailangan ko umano kasi nga, bahagi rin ako ng katawan. Okay? So, ganun po ang dapat natin isipin. So, ito lamang po mga kapatid, nawa po, ang lahat ay mayroon pong natutunan. At let us all stand. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord.